Kalalabas ko lang din. Ako, pag ano nila, search nila, iba yung lumalabas. Sa gilid, sa kaliwa, sa kanan. Good morning mga tol. Maayong buntag sa tanang mga Bisaya nga niya sa Metro Manila. Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga tol, Laris GM Vlog. At sa ating nakasanayan, linggo na naman. Kapag araw ng linggo, di na ako pumapasok sa trabaho kasi walang gaanong gawa. Walang bulto-bulto, walang RTW, more on walk-in lang muna kami. Puro individual, isa-isa ang tabas. Kaya dito na muna ako sa aking weekly sideline sa ating Move It Adventure. May pasahero tayo dyan mga tol. All the way nung unang pasahero natin, Marikina lang siya. Dito lang banda sa amin pinick up at pupunta lamang siya na Concepcion 2, Marikina City. Tapos yung pangalawa naman mga tol, galing sa Marikina, pagbaba natin doon sa una nating pasahero, may booking uli na pumasok doon sa Tumana, Marikina City. Papunta naman siya ng Kugyo Antipolo Rizal. Makita po natin siya mamaya dyan mga tol, ating mga pasahero. Kasagaran mga tol, yung mga pasahero ko, pag nag-uusap kami, magtatanungan, anong probinsya mo te? Anong probinsya mo kaya? Sambuanga ma'am, ay Bisaya. Maujud ba? Bisaya. Sus, galisod-lisod tag-Tagalog niya, Bisaya raman dayta. Sus, Ginoo. Yan masayang kwentuhan, mga Bisaya, mga maingay talaga yung mga Bisaya na dito sa Luzon mga tol. Habang nagsakay sila sa aking motor, hinahatid ko sila, kwento-kwento. Nung mga oras na yan mga tol, maaga pa po yan at makulimlim, maulan nung gabing iyon, kaya yung kalsada basa ay madulas. Kaya dahan-dahan at doble ingat sa pagmamaneho, lalo na kapag yung sapatos ko madulas yung apakan, adudulas sa kalsada pagka tumukod, kaya iniwasan kong tumukod doon sa mga basa. Malapit na yung pasahero natin dyan sa kanyang destinasyon sa Marikina City mga tol. Masayahin yung ating pasahero una doon sa kanyang sundo na nag-aantay doon sa kanilang bakuran, yung kanyang mga kaklase siguro o kamag-anak ba niya yun. Ang saya-saya nila habang hinihintay siya. Yung una naman, yung isa naman natin pasahero, yung pangalawa mga tol, nahirapan akong hintayin siya doon sa kanyang booking pick up point pala. Dahil yung kanyang bahay walang
wala mismong pick up point. Doon sa kabilang bahay yung kanyang pick up point, kabilang kanto. Kaya natagalan akong hintayin siya, tinawagan pa natin at inintay natin kasi malayo siya sa kanyang pick up point dahil yung kanyang bahay, pag sinearch niya, di lumalabas yung mismong kalye at bahay nilang kanto ng bahay nila. Kaya doon ako pumunta sa kanyang booking pick up. Kaya okay, sandali mama. Whoop. Yeah. Thank you. Thank you. Yun na mga tol, naibaba na natin ang ating unang pasahero. Naghiyawan sila nung nakita na niya yung kanyang mga sumalubong sa kanya. Nakita ko rin doon sa bakuran ng bahay na yun mismo. Masaya sila doon. Diyan naman, hintayin natin yung pangalawa nating pasahero. Yan ang sinasabi ko kanina na wala siya sa kanyang pick up point. Dahil yung kanyang pick up point ay ibang kalye, wala sa bahay nila. Ma'am Mary, saan ka doon? Doon ba yung pick up mo? Mali yata siguro. Doon. Minsan ganyan, di bang pasahero wala sa pick up nila, ang reason nga nila, wala kasing dito sa lugar ko, pag nila, search nila, iba yung lumalabas, sa gilid, sa kaliwa, sa kanan. Dito ba tayo, ma'am? Yan na mga tol, yun na po yung pangalawa nating pasahero. Papunta siya ng Kogyo. Galing siya ng Marikina pa rin. Diyan sa may Tumana banda. Yung bahain na lugar ng Marikina City. Papunta ng Kogyo. Tapos, yung kalsada sa Kogyo mga tol, papuntang Kogyo, yan po yung kalsada na nagdudugtong papuntang Tanay, Rizal. Tanay, Rizal, yung maraming mga tourist spot dyan sa Tanay or Marilaki Highway. Yun po yung kalsada na yan. Diyan ka papasok sa Kogyo, diretso na sa Marilaki. Yun, diretso na yun ang Tanay. Sa ngayon, yung kalsada tinatahak natin ay Sumulong Highway pa po yan. Tapos, pagkanan natin, papasok na siya sa Marcos Highway. Ayan, lapit-lapit na yung Marcos Highway. Diyan sa may train, sa may Masinag. Tapos kaliwa, papunta na ng Kogyo. Marcos Highway pa rin. Sundan lang ang video mga tol. At bukas, linggo uli. Kaya bibiyahe ulit tayo sa ating Move It Adventure, Move It sideline natin para sa ating pandagdag sa ating income. May kita po talaga sa Move It mga tol pag namasada. Kahit sabihin natin mainit, maulan,
at medyo mababa yung rate, yung fare ni Move It kumpara sa ibang mga platforms. Pero sige lang, madami po talagang booking sa Move It. Marami siyang pasahero. Kaya kahit medyo mababa, tuloy lang kami. At share ko lang mga tol, napakahirap pumasok sa Move It platforms. Kailangan mong mag-training sa kanilang hub, sa Marikina hub, dyan sa saan yun? Sa Barangka, Marikina hub. Magti-training ka dyan hanggang sa ikay pumasa sa kanilang training center. At siyempre, kailangan rehistrado ang motor, at yung motor na yan na iyong ginamit sa pag-training, yan lang din yung pwede mong ipamasada. Di pwedeng ibang motor. Kasi pag ibang motor ang gamitin mo sa pamasada, hindi iyong ni-register sa platform sa Move It, bawal. Kung anong mangyari sa'yo, wala kang insurance dahil mali yung motor na gamit mo. Kailangan sakto lahat. Tapos yung mga pasahero, mga tol, di sila basta-basta lumalapit sa rider. Tinitignan muna nila yung mga plaka. Kasi makita nila yung motor mo at yung plaka mo, tama ba yung motor na dala mo. Pag nakita nila, alam na nila na ikaw na yung kanilang binook. Ikaw yung kanilang rider na nakuha. Kaya kung ibang plaka, ibang motor, ibang plaka ang dala mo, mahirap ka nilang hanapin, at yung iba hindi sumasakay dahil iniisip nila hindi ka legit. Dito na ma'am. Yep. Thank you, ma'am. Sige lang, ma'am. Pwede po ka-Gcash? Oh, sige, ma'am. Pwede. Gcash na lang po. Sige, ma'am.